Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng gawa. Acts chapter 16. Acts chapter 16 at babasahin po natin ang verse 28. Acts 15 verse 28. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, brought them out. With fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling humihingi ng tulong mula sa inyo. Muli po kaming humihingi ng katalinuhan. Muli kausapin kami, turuan mula po sa inyo mga salita. Tulungan ang aming kaisipan at tulungan din po ang aming mga puso. Upang sa gayon, kami ay patuloy na matuto at mahubog sa inyong mga katotohanan at sa inyong kabanalan. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, po ay aming dalangin. Amen. Amen. Meron pong isang composer na meron siyang awitin na gusto niyang ipakanta sa kanyang anak. Kahit gaano niya gawin ito na pilit niya pinapakanta sa anak niya yung kanyang awitin, hindi po sila matanggap-tanggap o yung anak niya hindi matanggap sa isang recording company. Then one time, yung nanay niya narinig niya yung kanyang anak na kumakanta ng isang awitin. Sabi nung nanay doon sa bata, "Saan mo nakuha yung kanta? Saan mo nakuha yung kantang yan?" Sabi ng bata, "Nanay, kinompose ko po ito. Ako yung gumawa dun sa awitin." Then, minsan kinausap nung nanay yung tatay, sabi niya doon sa tatay, "Pakantahin mo yung anak mo na kanta niya at hindi yung kanta mo pinipilit mo sa kanya." Then the prideful dad, ayaw nang ipakanta. Then eventually, bumigay siya sa pangungulit ng kanyang nanay. Kaya pinakanta niya yung kanta, tinawag niya yung kanyang kaibigan na composer. Then tinawag nila yung posibleng maging producer para sa kanila. Then pagkatapos niyang kumanta, sabi nung producer, "Siguro kailangan na ako maghanap ng bagong tagalinis ng aking hardin at yung anak mo ay gagawin natin sang singer." Mga kapatid, sometimes we have our plans. Meron tayong gustong gawin. Pero ang Diyos meron siyang mas magandang plano para sa atin. Pagpatuloy po natin pag-usapan at talakayin the second convert at Philippi. Yung unang bahagi po nito na talakay ko po na last time, that is in verse 16 hanggang verse 24, the opposition. Ang verse 25 hanggang matatapos po ang chapter 16, patungkol po yan sa salvation ng second convert. Paano nangyari? Anong gustong gawin ng Diyos para sa kanyang kaharian? Alalahanin po natin, ang aklat po ng gawa ay isinulat ni Dr. Lucas kay Teopilo upang sa gayon ipakita kay Teopilo ang pagkilos ng banal na espiritu sa paglaganap ng Kristyanismo sa balat ng lupa. At tinawag si Apostol Pablo para maging
mangangaral para sa mga Hintil or mga Gentiles, kamukha po natin. Paul has his own plan. Meron siyang sariling plano, meron siyang sariling pamamaraan kung paano niya gagawin at ang sistema na gagawin niya sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Ang unang laging tinutungo ni Apostol Pablo pag siya'y mangangaral ng salita ng Diyos ay ang sinagoga. Lugar na kung saan ang mga Hudyo ay nagtitipon at tuwing araw ng Sabat, sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang maganda sa kanilang sinagoga, kapag mayroong mga dayo o mga tao, mga Hudyo na bagong dating, minsan nagtatanong sila kung sino yung gustong magsalita at kung meron pang sasabihin para sa kanila. Kaya ito po yung ginagamit at kinukuhang pagkakataon ni Apostol Pablo. Magkaiba po sila ng approach ni Apollos. Si Apollos, mahilig po yan pumunta sa lugar na kung saan merong makikipagdebate sa kanya. Okay? Yun po yung gusto niyang gawin, makipagdebate. Pero si Paul, iba yung system. Ito yung system niya sinagoga, mga Hudyo, kung saan may nagtitipon. Ang problema, ang lugar ng Pilipay ay walang sinagoga. Palatandaan o pagpapakita ito na ang lugar ng Pilipay ay walang 10 Hudyong lalaki sa lugar na yon at hindi sila nakabuo ng kanilang sariling sinagoga. Ang destination ni Paul na merong makikinig sa kanya, mga kapatid, ay ang prayer place ng mga tao. Malapit ito sa ilog, ito ang kanyang pinuntahan, at sa kanyang pagtungo at pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong naligtas na isang babae na ang pangalan ay Lydia, isang merkado o isang negosyante ng tela. After that, sa mga nakalipas na araw, ang destination ulit ni Apostle Paul o ni Apostol Pablo ay prayer place. Kaya pagdating natin doon sa verse 16, ang sabi niya, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl. Okay? At ito yung destination, prayer place, a place of prayer, nananalangin yung mga tao, and then, dito siya nangangaral ng salita ng Diyos. Kakaiba, di ba? Yung kanyang destination. Pero ano ang meron? Bakit niya naisip yun? Isa sa posibilidad bakit niya ginawa ito, kasi meron ng gathered people, meron ng mga tao na nandoon, na posibleng makikinig sila kasi ang pag-uusapan nila ay ang Diyos at ang kaligtasan ng Diyos. Posible din na merong second Lydia. Merong isa pang Lydia na maligtas o isang babae na maligtas o isang nandoon na nananalangin, baka maligtas din. Kaya yun po yung kanyang magandang destination. Kahit po ako, pag ako yung tinanong ninyo, maganda ba yung plan ni Paul? Yes. Maganda pong plano po yun. Naghahanap ka lagi ng bukas na pintuan, paano ka makakapangaral ng salita ng Diyos. Nung nagbahagi po sa atin yung goalkeeper, maganda siyang plano, na magtuturo kayo sa school, posible kayong bibigyang slot ng school kasi meron kayong letter from DepEd at pwede kayong payagan magturo sa school. Ang sinabi sa amin ng goalkeeper, they will provide lessons related sa school at walang masyadong accountability sa reporting. Tuwan-tuwa po kami doon. Dahil yung isang pinanggalingan namin o sinamahan namin grupo, ang daming reporting. Ilan ang nabahagi na ng salita ng Diyos, ilan yung naligtas, ilan yung nagpabautismo, ilan yung dumalo sa simbahan. Tapos halos araw-araw kami tinatanong kung merong ganon. Ayaw namin masyadong reporting. Kaya nung makita namin yung goalkeeper, has a good plan. Pagkatapos sila nagbahagi ng salita ng Diyos sa buong mga tarem, except mga Tarem National High School, di yata nila napuntahan.
Naghahanap kaming materials na ibibigay sa amin. Wala silang binigay. We have a good plan. Baka yun yung direksyon na maganda para sa amin na abutin sila. Pero iba yung plano ng Diyos. Kaya pag nag-agree kami to wag nang sumali sa goalkeeper, mukhang hindi planado yung pagpunta nila dito at hindi tayo binigyan ng mga materyales para igawin ang pagtuturo. Si Pablo, yan ang plan. Go back sa lugar na kung saan nananalangin ang mga Philippians o mga taga-Pilipay. Ang problema, ito na, mayroong isang babae na sasaniban, kinukulit sila. The purpose of Satan is to irritate ministers. Guluhin ang mga mananampalataya para hindi sila magbahagi ng salita ng Diyos. Ang galing, di ba? Minsan, akala na, Pastor, madali lang. Kahit po pag nag-film showing ka, hindi po madali. Kahit po yung pagtuturo. Pastor, may karanasan ka na ba na kaguluhan? Yes, kahit po pag nagtuturo kami sa army. 2 Wednesdays ago, nagturo po ako sa mga army sa Calomboyan Sur. Hindi po yung last Wednesday, nagturo din ako nung last Wednesday. But the other Wednesday, nagturo po ako. Meron silang kasama na nagkaroon ng diferensya sa utak. Okay? Kapag nagtatanong ako, sumasagot. At yung sagot niya ang layo. And then meron pa siyang idadagdag sa kanyang pagsagot. It's so disturbing. Nakakaabala yung tao. No, sana pinakulong ko muna doon. Kasi kaya lang walang bilangguan doon sa kampo. O doon sa kanilang detachment. But anyway, meron po mga ganon. Kahit po nung pinagturo kami doon sa mga adik, pinagturo kami, tapos yung mga tinuturuan po namin ng gugulo. Alam niyo ba yun? Nandun sila is simply to accomplish yung pinapagawa sa kanila. At ang isa sa gagawin nila, pakikinggan kami. No, meron darating lasing. Tapos hindi makikinig. Yung isa, ang pastor, ang solusyon niya, tinawag yung police. May estudyante akong lasing, sabi niya, pwede ka bang sumama at maupo ka dun? Hindi na makulit yung lasing. No, iba po yung sa akin. Sa akin, bawal yung lasing. Sabi ko, pag hindi kayo nakinig sa akin ng 1 oras, lumabas kayo lahat dito at hindi ko pipirmahan ang inyong certificate. 6 na linggo akong darating dito. Okay? Tuwing Martes darating ako dito. Pag hindi kayo tumatahimik pag nagtuturo ako, hindi ko pipirmahan ang inyong certificate at mananatili kayong nakalagay sa pulis na kayo ay hindi tuminong adik. Meron po kong 6 na araw na tahimik sila. Paglabas ko, magtuturo yung nurse. Nag-iingay na sila. Sabi ko, nurse, ganito yung gawin mo. Para tumahimik yan, sabihin mo, hindi yung pipirma yung certificate. Kaya lagi kong hinihingi doon sa mga pastor, ilagay niyo ako doon sa lugar na magugulo yung nakikinig. Okay, yung matitino sa inyo na, sa akin yung magugulo. Kaya binansagan po akong berdugong pastor ng ibang kasama namin. But anyway, minsan may plano tayo, but the direction is different. Kaya ito na po yung nangyari. Dahil napalayas nila yung sumasanib dun sa babae na nanguhula ng future, nawalan po ng trabaho yung may-ari dun sa nasasaniban. Gumawa sila ng paraan para ikulong si Apostol Pablo at si Silas. I-repeat ko po, bakit Paul and Silas lang ang nakulong? Sila po ay mga Hudyo. Okay? Yung dalawa, si Dr. Lucas at saka si Timothy, si Timoteo may Hudyo siya, yung nanay na Hudyo, pero tatay niya ay Greek. Okay? Hindi nila siya basta ikukulong. Si Dr. Lucas mukhang Gentile siya, kaya hindi rin siya pwedeng utusan na gawing ganito na lang na ikukulong. Kasi may utos ang gobyerno ng Pilipay at ng Rome na bawal magkalat ng lagim ang mga Hudyo. Kaya malakas po ang loob nila na gawin po ito.
Suma total, nakulong sila. Alalahanin po natin anong itsura ng kulungan at yan ay makikita natin dun sa verse 23 and 24. Ganito po yung nakalagay sa 23 and 24. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Okay, binugbog muna bago ikulong. Verse 24. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Ito yung maganda. Ito po yung magandang kulungan. Ano? Yung unang bahagi po ng kulungan ay pwedeng nabibisita ng mga kamag-anak o kaibigan. Pag sinabi niyang inner part, hindi ka nakikita ng kamag-anak, hindi ka masisilip. Ganun po yung itsura nun. Hindi po ito kamukha ng bilangguan ng pulis ng mga tarem. No, makikita mo lahat yung nakabilanggo doon. No, pag sumilip ka sa pintuan nila, pwede mong makita lahat yung mga nandun na nakabilanggo. Ito hindi makikita. No, isang simpleng kulungan pero nandun sila doon sa kaloob-looban. Sana ganun lang, ano? Hindi siya ganun kasimple yung kulungan. No? Binugbog sila, ikinulong doon sa kaloob-loob ang kulungan, ikatlo, ilinagay pa yung kanilang mga paa sa kahoy. Kinadena. Hindi, siguro nanonood kayo ng mga films natin, yung bilangguan sa munti ay nakakadena tapos merong malaking bakal na nakakonekta, no? Maganda yun mas madali po yun. Kasi yun, pwede kang tumayo at maupo. Si Pablo, hindi po ganun ang pinaglagyan. Yung paa niya, nakabuka ka tapos nakatali sa kahoy. Hindi naman siguro nakatayo yun, kasi mga ngawit. O, na-imagine nyo na po yung sitwasyon. Yung paa mo, nakabuka ka, pag hindi nyo pa ma-imagine, mamaya pag-uwi nyo, patali nyo yung dalawang paa nyo doon sa dulo ng kama. Ng isang oras, para maramdaman ninyo kung ano yung nangyayari kay pa. Maupo kayo, tapos bubuka kayo paa nyo, tapos tatali kayo doon sa kama. Ganun po yung itsura nito. Ito po yung setup na meron. Ganun na yung kanilang kalagayan. Pagdating po ng midnight, ito na po yung pangyayari. Sabi niya, about midnight, doon na po ako sa verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Okay, nananalangin sila. Ano, pastor, umiiyak ba sila? Mukhang hindi naman. Nagdadamdam, nagtatampo, ano kanilang ginagawa? Mga kapatid, hindi. Pagkatapos po nilang manalangin, umawit po sila ng mga himno o mga hymns. Ay, di po ito yung mga hymns natin, ano? Yung kinakanta po nating hymns ay nagawa ng, yung iba ay 14th century, yung iba ay 15th century. Hindi po hymns na kinakanta po natin na karaniwan. Ang assumption ng iba ay mga awitin ng Psalms or awitin ng mga Hudyo. We cannot specify kasi hindi natin alam yung mga songs. Hindi dahil hymns po yan, yun po yung kinakanta. Yung kinakanta po nating hymns like Amazing Grace, ang tawag po sa mga yan ni Charles Haddon Spurgeon ay contemporary songs. Okay? Yung kapanahonan ni Spurgeon na matanda sa kanyang awitin, ang tawag niya, hymns. Okay, yung sa panahon niya at mas matanda, mas bago, ang tawag niya ay contemporary songs. Ganon din po sa atin. Yung mga awitin sa panahon natin na ginawa ngayon panahon natin, ang tawag natin ay contemporary songs. Okay, yung kinanta, sinulat noong 18th century, ang tawag natin ay hymns. Mga ganun lang po yung concept niyan. Okay, wag na natin pagtalunan kasi wala naman tayong masyadong detalye kasi hindi rin yun ang purpose ng writing. Sa kanilang pag-awit, mga kapatid, may nakikinig.
ang mga prisoners ay nakikinig. Baka sabihin, Pastor, walang choice yan. Totoo po yun. Wala silang choice but to listen. Pero pwede rin silang hindi makinig. Tama ba? Kasi pwede kayong nakaupo ngayon, hindi kayo nakikinig eh. Tama, no? Ganun lang kasimple yun eh. Kahit nung nag-aaral tayo, wala kang choice but to listen to the teacher, but pwede kang hindi nakikinig habang nagtuturo. Ganon din naman po yung pag kami nangangaral, meron ka pa rin choice. Pastor, wala kang choice kasi wala kang marinig. Halimbawa ito, bilangguan, wala kang marinig. Hindi. Alam niyo yun? Yung tao kahit wala naririnig, minsan hindi nakikinig. Mamimili pa rin yan ang gusto niyang gawin because we have only one focus. Okay, kahit po minsan tinawag ako ng pulis, sabi na, Pastor, pwede kang magturo doon sa prison. Sige, sige po. Hindi rin nila natawag lahat ng prisoner para makinig sa akin. Hindi rin nila natawag. Hindi rin kasi pinilit ng pulis kasi for picture purposes lang naman yon. No? But ginamit ko pa rin yung chance kasi magtuturo pa rin ako eh. Pero para sa kanila, sa picture purpose, ang purpose nila, litratuhin ako na merong nangangaral sa mga prisoner. But I have to grab the opportunity kasi nandun na ako eh, kaya nagturo pa rin ako. Pero ibig sabihin, ang punto ko lang, wala naman choice yung bilanggo dun eh. Pero pinili pa rin ang hindi makinig. Magulat kayo, dalawa lang yun eh. Dalawa lang yung nakabilanggo dun. Yung isa ayaw makinig, isa lang yung lumapit sa akin para makinig. Kaya mga kapatid, nakikinig sila. Sabi ng Bible, nakinig. Yun po yung isang magandang pagkakataon para sa kanila. Suddenly, sabi sa verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were open, and everyone's bond were unfastened. Natural calamity? Siguro. Pero mga kapatid, kung ito ay simple calamity, palagay niyo ba yung pagkakatali sa kadena, yung paa ng mga prisoner makakalas? Yung pinto, posible po mabukas. Posible po yun. Kung wala naman silang padlock kamukha sa atin, baka hindi master yung ginamit na padlock, madaling bumukas. Baka yung China yun, pag kinalog mo po yun, bubukas. Kaya martilyuhin niyo yung mga padlock, bubukas po yun. Kaya siguro nung lumindol, posibleng bumukas. Pagbigyan na natin, yung nakatali yung paa doon sa kahoy, bubukas. Pag lumindol. Hindi, di ba? Ang sitwasyong ito, mga kapatid, hindi ito earthquake na isang pangyayari lang kamukha sa atin kapag gumalaw yung tectonic plates natin, pag umangat yung isang tectonic plates, kasi masyado na silang naggagasgasa. Ang tendency po nun kung bakit taga-earthquake is yung tectonic plates gagalaw, tapos saangat po yung isa, there will be an earthquake. Okay, pero yung mahinang lindol, paggalaw lang po ng tectonic plates yun, pero kapag may umangat, at lalabas yung lava, mas malaki po yun. May puputok na bulkan or simply merong malakas na paglindol. Kaya yung tectonic plates natin daw ay gumalaw. Kung ito ay phenomenon lang ng paggalaw ng tectonic plates, bakit yung nakatali, nakalas? At ang pagkakalagay ng Biblia, lahat sila. Paul and Silas, at kung di ko alam kung nakatali po yung iba, but sabi niya, lahat ng pagkakatali nila ay nakalas, nabukas ang pintuan. Verse 27. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Bakit yun? Bakit ito yung tugon ng prison guard? Sa Pilipinas, kapag yung prisoner nakalaya, nakatakas, yung prison guard ililipat ng pwesto or i-demote.
O kahit po sa pulis, kapag yung pulis merong nagawang hindi maganda, hindi naman po basta pag sinabi ng reporter, yung pulis ay na-relieve sa kanyang pwesto, nilipat po yun. It's either i-demote ng ginagawa or ililipat siya ng pwesto. O ang gagawin nila ay dadalhin nila sa training camp and sa kanilang mga kampo. After a while, pag nakalimutan na yung issue, ibabalik na sila doon sa kanilang mga positions. Gano'n lang po yan. Pag sinabi nilang na-relieve yung police, na-relieve po sa pwesto yon, nailipat. Hindi po yung tinanggal. No, nilipat lang. Or binaba, hindi ko alam kung binababa nila po yung rank, pero hindi po yung ginagawa ng military at ng police. Hindi po sila nagbababa ng rank unless matanggal ka talaga sa trabaho. Ang mga Roman guard, kapag mayroong nakatakas na prisoner, death penalty po yun. Kaya siya, kukunin niya yung sword niya, espada niya, talagang papatayin niya yung sarili niya, kaysa patayin siya ng kahihiyan. Siya ay namatay dahil mayroong mga prisoner na nakalaya. Mabuti pang namatay na siya, hindi na niya makikita yung kahihiyan na meron siya mararanasan. Yun po yung problema dun sa Matthew chapter 28, nung sinabi ng mga Roman guards, dumating yung mga disciple nung Jesus, tapos kinuha yung katawan, katulad ng inutos ng mga priest. Problemang malaki po yun sa analysis ng Roman guards. Bakit? Hindi ka pwedeng matakasan ng iyong binabantayan at hindi rin pwedeng makatakas ang iyong binabantayan na hindi ka nakikipaglaban. Pag sinabi mong natutulog ako, kaya nakalaya yung Jesus Christ, yung Jesus at kinuha ng mga disciples, hindi pwedeng sabihin ng Roman guard po yun, maliban na mayroong malaking kapalit. Bakit? Death penalty yun. Siyempre, yung mga high priest, tinulungan yung mga Roman guards para masabihin kay Pilato kung ano yung kanilang chismis na ginawa at kwentong barbero. Pero ito yung realidad. Kapag merong nakalayang prisoner, mabuti pang magpakamatay ng Roman guard. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya ito po yung kanyang attempt, magpapakamatay talaga siya. Pero may linya si Pablo para sa kanya. Sabi na, but Paul cried with a loud voice, do not harm yourself. Dito kami lahat. Kung ikaw yung Roman guard, salamat. Pero meron siyang sagot. Ito yung tanong po ng, and the jailer called lights and rushed in. Trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Tapos may tanong siya. Kakamangha rin yung tanong, ano? Then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Out of nowhere yung tanong, ano? Alam niyo yung tanong niya? Wala sa lugar? Tama ba? Wala sa lugar yung tanong, ano? Bakit niya itatanong ito? What must I do to be saved? Anong gagawin ko para ako maligtas? Bakit tinatanong? Baka may narinig. Alam niyo ba kung sino yung kanyang bilanggo? Malamang-lamang, ano? Posible, alam niya kung sino yung binilanggo niya doon. Alam niya kung ano yung ginagawa ng dalawa. Bakit sila nandun sa lugar ng Philippi. Or, sa kanilang pagkanta, naririnig niya yung mensahe. Sabi nga ng isang nakasabay ko sa PCBS, sabi niya, alam mo, nasave ako kasi narinig ko yung music. May nabasa din po ako sa isang comment, sa isang awitin. Sabi niya, problemado ako nung panahon na to, tapos sinabi nung kaibigan ko na pakinggan ko yung kanta na to. Pinakinggan ko and I was saved, sabi niya. Hindi ko alam how it works, ano.
Yung detalye, baka sabihin nyo, Pastor, kailangan mag-present muna tayo ng so many theology para maligtas yung tao. Tandaan nyo po, yung nakapako doon sa krus, sandaling panahon lang sila magkasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila nag-aral what is Christology. Hindi sila nag-aral what is biblical theology. Kasimple-simple lang nung sinabi nung nakapako doon, kasama ng Panginoong Jesucristo, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Si Jonas o si Jonah, ilang salita lang yung sinabi niya. Ilang araw na lang, gugunawin ng Diyos ang inyong bayan. Nag-fasting ang buong syudad at lahat sila naligtas. Hindi ibig sabihin wala kayong sasabihin when you share the gospel. Hindi ibig sabihin pakipaparinggan nyo lang ng musika yung tao, baka maligtas. Depende po sa senaryo po yun. Hindi po naligtas ang Philippian jailer ng awitin ni Apostol Pablo at ni Silas. No. Hindi po siya naligtas to. Kinukwento ko lang yung merong mga ganong senaryo na meron silang naririnig na mga content sa musika na posible po silang maligtas. Posible. Kung yung awitin ay may content siya ng salita ng Diyos ng ayon sa kaligtasan. Paano naligtas yung Philippian jailer? Ito po yung kasing sagot. Sabi na sa verse 31, "And they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Iba na yung pinag-uusapan nila. Hindi na nila pinag-uusapan yung physical na kaligtasan kung hindi yung patungkol sa kanilang kaluluwa. Anong sinasabi? Is paniwalaan. Hindi na tanggap. Sinabing tanggapin mo si Jesus Christ at ikaw ay masasali sa kanyang kaharian. Ang line is belief. Hindi niya sinabing accept the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi niya sinabing tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya, paniwalaan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang ating Panginoong Jesucristo ay inialay po niya ang buhay niya para sa atin. Bakit? Kasi tayo, meron kang nagawang kasalanan sa Diyos, kaya ikaw ay kaaway ng Diyos. At mananatili kang kaaway ng Diyos kapag yung kasalanan mo ay hindi napatawaran ng Diyos at hindi nabayaran. Ganun ba kamahal ang aking kasalanan? O mahal na mahal masyado ang kasalanan? Pastor, kahit ba simpleng kasalanan? Yes. Kahit ba yung simpleng utos na magulang ko na wag akong makikialam sa table na merong handaan hanggat di ako pinapakain? Yes. Kahit na nagnakaw lang akong isang paa ng manok na sinabi ng nanay ko, wag mong gagalawin yan, hindi pa kumakain yung bisita. Tapos ikaw yung unang kumain ng isang paa ng manok. At nawawala, tinahanap. Hindi ko alam kung ginawa niyo po yun. Sinabi ng magulang niyo, mag-aral, naglalaro ng ML. Ayaw tumikil. Kasalanan niyo? Yes. Sabi ng magulang mo, magugas ka ng plato. Hindi ka nagugas. Tapos, paglabas ng nanay mo, siya pa rin ang maghuhugas. Is it sin? Kasalanan ba yun? Yes. Kasinungalingan, kasalanan. O sino sa inyo, di pa nakakapagsinungaling? Dahil hindi natin kayang solusyonan yung sarili natin, Pastor, iaalay ko na lang lahat ng bagay na meron kami. O sige, anong iaalay mo na wala ang Diyos? Pera, Pastor. Yung pera natin ay galing sa abaka, tapos meron siyang parting plastic. Pag pinlansya mo, sira na yung pera mo.
Yung 1,000. Huwag mo plansyahin yung 1,000. Hindi ka mukha yung dati, pag nabasa, pwede mo plansyahin. Yung bago, hindi. Pag pilansya mo, sunog. Saan galing yung abaka? Yung puno po na mukhang saging. Yung po yung abaka ng Pilipinas. Doon galing yung ating Manila paper. Ang pastor, pinakamatibay daw yun. Oo. O ngayon, sinong gumawa ng puno? Sabi ng Diyos, let there be vegetation. Sabi na doon sa Genesis 1. Pastor, mag-aalay ako ng hayop. O sige, saan ba galing yung hayop? Sa alabok. Kulang pa ba yung alikabok ng Pilipinas at ng mundo? Kulang pa ba yung alabok ng lahar? Noong naglalahar sa Pampanga, takot na takot yung mga tao. Sabi nung kaibigan ko, pag narinig namin yung sirena, tatakbo talaga kami kasi maglalahar. Ano gagawin niyo? Wala, tatakbo lang kayo. Punta kami sa mataas na lugar. Sa school, kung mayroong mataas doon sa school, doon kayo pupunta. Doon nilubog ng lahar yung simbahan ng Bacolor, Pampanga. Nilubog din yung mga bahay. Kulang pa ba yun? Para sabihin mo, Pastor, iaalay ko yung mga hayop. Saan ba galing yung hayop? Ang sabi ng Bible, galing sa alabok. Pastor, iaalay ko yung aking beauty. O sige. Beauty na hindi naglutatayon? Ginlutatayon? O yung bago ngayon sa Mindanao na after 30 days, paputi ka na? Na hindi ba daw approved ng FDA? Etc. etc. Ano ba yung gusto nang ialay? Hindi ba kayang gumawa ng Diyos ulit ng bagong tao mula sa alabok? He can. Pero gusto kanyang bayaran kasi hindi mo kaya magbayad. Ganito po kamahal ang kaligtasan. Gusto kong paalala sa atin gaano kamahal. O kasi, Pastor, makulit ka na. Kukulutin ko po kayo. Talagang kukulitin. Kailangan ng magbabayad sa kasalanan, walang bahid kasalanan kahit isa. Ganito kabigat ang kasalanan mo at kasalanan ko. Ang Diyos, kailangan niyang magkatawan tao. Pahirapan sa mundong ibabaw, ipako sa krus at dumanak ang kanyang dugo sa balat ng lupa at parusahan sa ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo para bayaran lang ang kasalanan mo. Ganon kamahal ang kasalanan. Kung hindi mo paniniwalaan yun, wala nang alay para sa iyo. Yun lang po yung natatanging alay o pambayad sa kasalanan na tinatanggap ng Diyos. At yun lang yung alay na tatanggapin ng Diyos na ang Diyos mawawala ang kanyang galit sa iyo o sa akin. Eh, Pastor, edi yan, bahala na lang ako. O, yan ang gusto ng tao. Kaya sira-sira, bahala na. Sige, ikaw ang bahala. Tandaan mo to, kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos hanggang sa walang hanggan, parurusahan ka ng Diyos hanggang sa walang hanggan. That's the only thing that satisfies God. Para masatisfy ang Diyos, parurusahan niya ang mga may kasalanan hanggang sa walang hanggan. Kasi ayaw niyang kasama yung makasalanan. Yun po yung sinasabi ni Pablo do sa Philippian jailer. Paniwalaan mo to, ito yung tanging alay para sa kasalanan mo. Hindi po ito tanggapin. Hindi ko mahanap kasi yung pagtanggap dito. Natanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos mo tagapagligtas. Ang hirap pong hanapin sa Bible nun. Pastor, nandun sa John 1:12, He receives po yun. Pagdating niyo sa 13, sinabi niya, not by human will, but by the will of the Lord. Ang paniniwala ay di galing sa kagustuhan ng tao, galing pa rin sa Diyos. Kaya isipin po natin, ito po yung sinasabi ni Pablo sa Philippian jailer. Ikaw, kamusta ka? Kailan ka maniniwala? Pipilit mo pa rin ba na mabait ako, Pastor? Sino nagsabi? Sino nagsabing mabait ka? Yung nanay ko, tanungin mo siya ulit. Sabihin mo sa nanay mo, Ma, be honest. Mabait akong bata?
Mula nung ako'y iluwal mo dito sa balat ng lupa, mula nung arugain mo ako, be honest with me. Maging tapat ka sa akin. Mabait ba talaga akong bata? At maririnig mo yung pinakaaya mong marinig na sagot. So, a sweet yes. And no. Mabait ka anak pag tulog. Pag nagising ka na, iba ka na nilalang. Sa school, pastor, mabait ako. O, tanangin mo si teacher mo. Lalo yung teacher mo sa math. Sir, nakikinig ba ako sa'yo nung nag-aaral ako ng math? Masarap din yung sagot niya sa'yo. Oo, natutulog ka. Ano, pag kami pong tinanong niyo saan kami natutulog, sa araling panlipunan. Yun po yung mga tinutulugan namin subject. But, mga kapatid, nagsisisi ako doon. Kung alam ko magpapastor ako, sana nag-aaral ako mabuti ng araling panlipunan. Kailangan ko siya. Pati English at Filipino. But anyway, ito po yung naging senaryo ng Philippian jailer. Believe, sabi na, maniwala ka at maliligtas ang iyong buong sambahayan. Naligtas po ang kanyang buong pamilya. Verse 32, and they spoke the word of the Lord to him and all who were in his household. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, and all his family. May napapansin kayong kakaiba? May kakaiba, no? Mga kapatid, simply reading at yung istorya, parang simple lang siya, no? Pasukan natin yung istorya. Si Pablo, sinabi na believe, pero nangaral pa rin siya. Hindi po natapos doon. Okay, sabi na, they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Oops, sandali lang. Kasama na yung pamilya niya, no? Tapos na-baptize. Tapos pagdating natin sa susunod na line, tutuloy ko muna mga kapatid. Then he brought them up into the house and set food before them, for he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Inuwi pala sila sa bahay. Tapos, binalik po sa bilangguan. May time out. Alam niyo ba yun? Nakakulong sila. Tapos lumintol, di ba? Nagbukas yung mga pinto, pwede na lumayas yung mga prisoner. Hindi sila umalis, nagbahagi sila ng salita ng Diyos. Tapos inuwi ni Philippian jailer, pagkatapos binalik. Tuloy natin ang kwento. Verse 35. But when it was day, the magistrate sent the police, saying, let those men go. Hindi, talagang pinalikan sila. And the Philippian jailer reported those words to Paul, saying, the magistrates had sent to let you go. Therefore come out now and go in peace. Parang maganda yung line, ano? Pero meron masikat na line. Alam niyo, Philippian jailer, di niya rin alam eh. Di niya rin alam yung susunod na line. Kung alam niya yung linya yan, matagal na po nakalaya yan. Ibig sabihin, doon sa gabing pinakain niya sa bahay, pwede na silang paalisin. Kung alam niya po yung susunod na line ni Pablo, but Paul said to them, they have beaten us publicly and contempt. Men who are Roman citizens. Alam niyo bang problema yan? Hindi pwedeng basta ikulong o bugbugin ang isang Roman citizen. Pag yan nagreklamo, matatanggal sa trabaho ang magistrates, pati lahat ng prison guards. Kaya ano sabihin ni Paul? Oops, Roman citizen ako.
Binugbog kami. Mga Romano kami. Akala nila simpleng Hudyo lang. Roman citizen kami. At nilagay kami sa bilangguan. Bawal po ito. Hindi mo basta ginagawa to sa isang Roman citizen. Kaya pag binabanggit po yan ni Paul doon sa mga Roman soldiers, nagugulat sila. Roman citizen ka. Kaya sabi ng isa, Roman citizen ako pero malaking binayad ko. Sabi ni Paul, no, Roman citizen ako by birth. Mas mataas ako sa'yo. Malaking problema po ito, malaking issue. Kaya makita niyo po yung mga mangyayari. Anong request niya? Palayain nila kami. Verse susunod, the police reported these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Roman citizens. Kung si Pablo gagamitin niya po yan, pwede na silang kasuhan lahat. Pwede sabihin, didimanda ko kayo. Hindi na ginawa yun. Ang ginawa lang niya, kinulong kami, sila mismo maglabas sa akin. Di pwedeng patagong paglabas. Kinulong nila kami with those accusations, sila magpalabas sa amin. Parang accusations nila, ma-prove na hindi totoo. Ano po? So total, nakalaya po sila mga kapatid. Then bumalik sila kay Lydia. Kung titingnan po natin yung last line, verse 40. So they went out of prison and visited Lydia. And when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. Mukhang may mabubuong grupo na sa lugar po ng Philippi. In the future, ang grupong pong ito ang tutulong kay Apostol Pablo sa kanyang missionary work. Anong meron mga kapatid sa istorya? Sinabi ko last time sa inyo, gusto kong title dito is The Providence of God in the Salvation of Philippian Jailer. Kaya lang gusto ko sundan po yung kwento. Ayoko siyang palitan yung title para hindi magbago yung istorya. Ang ibig po sabihin ng providence is, galing po ito sa salitang provide. Ang nahati po yan sa dalawang salita is to see. Parang ang idea niya is makita niya sa future yung mangyayari at gagawin niya ito para ma-accomplish po yon. Ito po yung karaniwang ginagamit sa definition po ng providence. He sees to it, it happened. He sees to it, it happened. Marami pong definition ng providence, especially ang mga confessions ng mga libro, meron silang title na God's Providence. Kung meron po kayo, you read them, makakatulong po. Anong meron dito? May plano si Paul na magbahagi po ng salita ng Diyos ulit sa lugar panalanginan ng mga tao sa Philippi. Pero sa providensya ng Diyos, meron siyang masigit na plano para maligtas ang isang Philippian jailer pati ang kanyang buong pamilya. Anong ginamit ng Diyos? Hinayaan niya ang kalokohan ng Diablo at ginamit na rin ito ng Diyos. Dahil sa kalokohan ng Diablo, kinas out ni Pablo yung evil spirits. At dahil dito, yung nagmamayari doon sa babae na sinasaniban, ipinakulong si Apostol Pablo. Ginamit po ng Diyos ang lahat ng senaryo para abutin ni Pablo ang Philippian jailer. And that is the providence of God. Providensya po ito ng Diyos. Mukhang negatibo, mukhang, pastor, ang sama ng senaryo eh. Nangangaral ka, mayroong demon possessed. Tapos ginamit ni Pablo yung kanyang pagiging apostol na palaya yung evil spirits. Okay na sana, mananahimik na yung mga tao, mananahimik na yung babae na demon possessed, pero hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi na siya magliligtas pa ulit at that day mula dun sa place of prayer.
Pero ang gusto ng Diyos na maligtas sa araw na yon ay yung Philippian jailer. Hinatid niya dun. Para maligtas yun, kukulong kita. Pinakulong ng Diyos. Napansin niyo ba mga kapatid, kung bakit ko gustong lagyan title na Providence ng Diyos para sa kaligtasan ng Philippian jailer? Ito po yung isang maliwanag na pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, ang providensya ba ang Diyos ba kumikilos by His providence from the Old Testament? Yes. Naalala niyo ba si Joseph? Si Joseph, binenta ng mga kapatid niyang masama ugali. Tama? Binenta. Sa halip na patayin yung kapatid, pinagkakitaan. Pero nung kaduluduluhan, anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? You meant it for evil, but God meant it for good. Pinadala ako ng Diyos dito sa Egypt para mag-provide para sa inyo sa panahon ng taggutom. It's the providence of God. Yun ang providensya ng Diyos. Kaya minsan, Pastor, negatibong senaryo. Tutuloy pa ba natin ito? Alam mo, isang ganun yung kalagayan namin when nagtuturo kami. Pastor, itutuloy pa ba natin to? Ganito, tinan mo. Tinan mo itong senaryo, ganito, tutuloy pa ba natin? Pero iba po yung pagtawag kasi ng Diyos. Iba yung kilos niya. Negatibo man yan, parang it won't work para sa atin. But God has a perfect work and a perfect plan. Baka nilagay ka sa lugar na yon o inilagay ka sa isang senaryo para ikaw ay gamitin niya sa isang pagkakataon. Magamit ko lang yung kwento ni Tim Kelly. Sabi ni Tim Kelly, napag-usapan namin, na dengue ako sa Pilipinas nung dumalaw ako, sabi niya. Pero ginamit ng Diyos yun, na-hospital kasi ako. Nung na-hospital ako, may namit akong tao doon. Nabahaginan ko siya ng salita ng Diyos. Kaya pala na dengue ako para mag-evangelize ako doon sa isang may sakit, sabi niya. Ayaw natin dengue, masakit, di ba? O, yung nagka-dengue dito, alam niyo, Pastor, masakit. Masakit talaga siya. Masakit yung katawan mo, di ka makatayo, di ka makagawa ng kung ano at ang hihinang yung katawan. Sa laki ng katawan niya, mga kapatid, talagang na-hospital siya. Pero ito yung pananaw nila mag-asawa. Sabi ko sa kanila, is the providence of God. Sabi nila, yes. Yun yung book na binigay namin sa'yo, babasahin mo. 700 pages naman pala yung binigay sa akin, ganito kakapal. Kala ko nga, ganito lang. Pinababasa nila, ganito. But ang punto nito, mga kapatid, God works sa kanyang gusto at panahon at pagkakataon. Negatibo man yan sa atin. Tignan po natin, baka may plano ang Diyos para sa atin. Sa mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, kailan? Baka dumating na yung panahon na hindi ka nabigyan ng pagkakataon ulit ng Diyos at matapos ang iyong hininga at wala na. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong providensya. Minsan ang tingin namin sa iba, negatibong pagkakataon. Pero ikaw may plano. Ikaw ang nakakaalam ng mga sitwasyon at ikaw may plano ng lahat. Kasama ka, involved ka sa mga pagkakataon ng buhay po namin para ma-accomplish mo yung gusto mong ma-accomplish. Nawa po makita namin ito at ma-accomplish nga yung mga bagay through us at maging kagamit-gamit po kami sa inyong kaharian. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen.